The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Pulong sa Ginoo nagasiling sa 2 Corinthians chapter 5 verses 6 to 10 sa King James Version. Therefore we are always confident knowing that whilst we are at home in the body we are absent from the Lord, for we walk by faith and not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Wherefore we labor that whether present or absent we may be accepted of Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Mayong aga, kag mayong adlaw sa aton mga manugpalamati diri sa tinapay sang kabuhi. And once again, I would like to express my gratitude and my joy man nga makabalik sa sining pag-alagad sa inyo sa pagsugid sang maayong balita. And we are on the second part sang aton nga pagtuon sa aton nga series Living by Faith. So indeed na naluwas kita kag nangin Kristohanon kita paagi sa pagtuo kag hindi lang nga nagumpisa kita. We began by faith but we continue by faith. And it is my burden man nga ma-share ini sa inyo nga series kag matun-an naton ini kay bangod ngati sa aton nga kabuhi may ara man gid nga mga pagtilaw, may ara man gid nga mga dilubyo ka isa nga daw kita naton hindi naton masarangan. Kag kung may ara pa man kita butang nga dapat patubuon naton kag saguro naton isang aton nga pagtuo. Na ang pagtuo is simply ang aton nga pagsalig dira sa Ginoo. Kung aton nga matun-an kag mabasa dira sa John chapter 15 nga kung sa diin nagmention dira si Kristo sang isa ka palanggiran, no, that he is that we are the branches and he is the vine. He is the true vine and we are the branches. And subong kita nga mga sanga, we are dependent on the Lord kag amo gid na dapat ang aton nga kabuhi. Now ang ginatawag nga pagtuo is indeed dependence, nga kita yaga sa lang gid kita ya kag hambal gani ni Jesus. Without Him we are nothing. So sa aton nga pagkabuhi sa Ginoo, not only nga gina-expose ang Ginoo nga wala kita sang ikasarang, but He also expound Himself that He is the true, living, and powerful God. So kung may ara man ikaw subong nga ginaagyan, no, sa sining nga pion nagapamati ikaw, may ara ikaw nga pagtilaw nga ginaagyan, hindi nga nagulpihan lang o kun nga accidental lang ina, may ara purpose ang Ginoo, and one of them is to grow your faith, nga ma-realisar nimo kag makita nimo nga kinahanglan mo siya sa imo nga kabuhi. Now the same case man sa aton nga pagtuo, di ba? Na-realisar naton nga kita man gid makasasala. Nakita naton nga wala kita sang ikasarang o kon pwede mahimo para nga maluwas kita. Kag siya lang gid ang aton nga paglaom. Kag taho mina nga realization nga kita naton ang aton weakness, kita naton kung ano kita ka makasasala, and we are indeed nothing apart from the Lord. Kag muna siya ang magaduso sa aton nga tuo, nga magsalig kag magpalapit sa aton nga Ginoo. One time nag-attend ako sa conference dira sa IBC, no, sa Iloilo Baptist Church, kag amo to nga time ara si Pacquiao ang nag-share hambal niya what obstructs a person to come to the Lord is not his sins but his self-righteousness. No, and I think daw may punto gidra si Pacquiao man kay indeed hindi ang aton sala ang pugong sa aton nga magpalapit sa Ginoo, kay isa ang aton man nga self-righteousness. No, but silingon nga abi mo maayo ka na, abi mo reliyoso ka na gid kag lapit ka niya sa Ginoo kag hindi mo kinahanglan sang manluluwas.
No, ti amo niya ang unbiblical kag hindi insakto nga pagtudlo. Nga kung sa diin ang ginatudlo is pwede ikaw maluwas sa imo maayong buhat. No, pero ang balik kita sa pulong sa Ginoo dira sa Ephesians chapter 2 and 9 nga klaro gid. No, for by grace are ye saved through faith. So bangod nga gingrasyahan kita sa Ginoo, hindi na kita magpangabudlay. Kag maangko nato ng kaluwasan kang grasya Ginoo paagi lamang sa pagsalig sa pagtuo no sa pagpahuway dira sa Ginoo. So mabalaan mo ang isa ka taho nga nagatuo siya sa Ginoo kay bangod wala sa kabira-bira wala siya ga pangabudlay, wala siya ga bira-bira or ga putoy-putoy para nga maangkon niya ang iya kaluwasan. So ang balga ni Jesus, kamo nga mga nabugatan kag nabudlayan, abal niya palapit kamo sa akon kay papahuwayon ko kamo. He is speaking sa mga religious leaders. He is speaking to the Jews nga kapoy na sila sang ila religiosity, kapoy na sila sang ila nga pagpangabudlay, attempting and assuming abi nila maluwas sila paagi sa ila grabe nga mga sakripisyo nga mga ginahatag, grabe nga mga kabudlayan kag abi nila amo na ang agpalaagyan sang kaluwasan, pero galing klaro gid ang ginhambal sa puno sa Ginoo. Kasi Kristo lang gid ang dalan kamaturan kag kabuhi kag wala sang makakari sa amay kundi paagi lamang sa iya. I think this is very important that we have to get this straight. Yang matutod nga kaluwasan is by faith alone. It is through faith alone, through Christ alone, and by grace alone. So grasya lang gid sa Ginoo, sa kay Kristo lang gid, kag sa pagtuo lang gid. No, so amo na siya ang ginatawag nga essence sang pagtuo. Nagapahuway ikaw, nagasalig ikaw, no, nag-surrender na ikaw, kakita nimo wala gid ikaw sang mahimo sa imo nga kaluwasan, sa imo subong nga pag-alagad, sa imo subong nga problema, and amo na ang aton padayon nga pag-expound. No, not only we are saved by faith but we live by faith. Nagalakat kita, nagakabuhi kita sa pagtuo. Now, ang ini nga tigulo sa aton nga series, this is more than just a tawag sina a phrase nga a familiar phrase nga bala naton, okay, I live by faith. No, pero dalom ini kag importante ini kag kaysa daw hindi naton ini maintindihan kag maaplikar gid sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Kaysa gahambal kita nga ako yaga kabuhi gid ako sa pagtuo, pero kaysa mga desisyon naton daw wala man pagtuo, di ba? Sa pagbugtaw naton sa aga, ang kakulba dayon ang ginauna naton. Ang worries dayon sang gakatabo nga mga sa aton nga kalibutan or sa imong pamilya or sa aton nga syudad. So, are we really actually living by faith? Amo na sa ang dako nga palamangkutanon na I believe nga ini nga pagtuo naton will surely help us nga mas maintindihan pag naton kag mapamalandungan naton kung ano bala ang buot silingon sa pagkabuhi nga may pagtuo. Now, sa aton nga gintunan sang nagligad kag magapadayon kita dira sa 2 Corinthians, bala naton ang konteksto sa sininga sinulatan ni Pablo. Now, ini ginsulat niya still para sa mga taga-Korinto, although this is not the second letter, but this is the second letter nga nag-abot sa mga taga-Korinto. But silingon may ara pa prior or mga letters in between sang 1st and 2nd Corinthians. Kay tina-mention man ni Apostle Paul. Now, isa dira is ginatawag nga severe letter. Kung sa diin, kung mabasa naton sa 1 Corinthians, na-mention dito ni Apostle Paul, kag nabalaan niya, he was made aware kung anong gakatabo sa Korinto, kag nag-respond siya, no, kag with a very blunt and grabe ka prangka nga approach, no, and after sina pila ka tuig wala gyapon sang mga pagbago, and most likely amo to ang nagduso kay Apostle Paul nga magsulat sang ginatawag sang aton mga scholars the severe letter. But silingon most likely ang approach dito ni Apostle Paul, ang iya espiritu, ang iya language is severe in a sense, dealing with this severe situation and sinfulness nga or corruption nga nagakatabo sa sini nga iglesia. However, sa grasya sang Ginoo, may ara pagbago, may ara progress nga natabo kag ang mga katawhan is, no,
may mga katawhan nga naghinulsol, although may ara man nga wala, pero ang ginakalipay diri ni Apostle Paul kay gin-express niya sa prior chapters nga nalipay gid siya kay bangod may ara nga mga pagbago, may ara nga mga katawhan nga nagtalikod sa ilang mga sala, may ara nga nakakosang division siguro, or may ara sila na commit nga sala against and towards sa Church of Corinth. Pero ang isa to gani kalaygay ni Apostle Paul, amal niya hindi na pagdugangi, no? So patawaran na, pasayloan na, pabalikan na. Nung nakasala na, nag-ako na, nabato na niya ang disiplina sa Ginoo, nabato na niya ang pagsabdong nga kinanlan niya mabatian. So malya enough na. And so after sina gin-explain man ni Apostle Paul kung ano ang mga ministries nga padayon niya nga ginaobra. Ginpabalo sa ila ni Apostle Paul na siya nagapadayon sa pagsugid sang maayong balita, and natunan naton ligad the attitude of the Apostle Paul. Now, tindihan ni Apostle Paul ang iyang paglaom kag pagtuo, and so nagapadayon siya with this what do you call that? Attitude of anticipation. Sorry, medyo ano aton nga dila. The attitude of anticipation. So kita ni Apostle Paul anong paglaom, to be absent with the Lord, kung mapatay man siya, is to be present. To be absent in the body is to be present with the Lord. Amo na yang paglaom, and that one day bag-uhon siya sa Ginoo, no need to worry. So hambal niya ang tahom is we are accepted of Him. Baton kita sa Ginoo because we live by faith, and we believe, okay, in Christ by faith. So we are accepted, hindi bangod sa aton nga ginaobra, sa aton nga bira-bira, sa aton nga kaayo, but because of what Christ did on the cross. So we are accepted by Him. So sa verse 9, wherefore we labor, ambal din ni Apostle Paul, we are confident, and so we labor that whether present or absent, we are accepted of Him. So again, balik kita. So si Apostle Paul, he has this attitude because ga-anticipate siya nga may ara na aman para sa iya. Nang iya attitude is full of courage and of course full of faith. Amo na ang aton makita sa ministry sa pag-alagad kag sa kabuhi ni Apostle Paul. So ang next naman, no, which is natun-an man naton sa nagligad, is the ambitions of his anticipation. After his attitude, the ambition. Anong ambition ni Apostle Paul? Very simple. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9, it is to be pleasing to God. Gusto niya nga ang ikabuhi mangin matahom sa Ginoo. Daw ang isabla ka paborito ko man nga kanta sa iligay nun, no, daw kanami gid sang pag-translate sina kabuhing matahom. Matuman o Jesus ang luyag mo, gamhi ang kalag ko nga mag-ayo. No, katahom ginaampo ko niyan, kabuhi ko lamang magmatahom gid sa imo. That is the ambition of the Apostle Paul. Nga gusto niya himayaon ng Dios kag nga sa kaluwasan nga ginahatag sa iya nga gina-maximize niya gid ang grasya nga ginahatag sa iya kag nakasiling sa gani amalya kag ang ini nga grasya nga ginbubo sa akon hindi mangin wala sing pulos. Nga amo na iya ang kabuhi kag ang perspective ni Apostle Paul because of his accountability. Now, after natun-an ang attitude ni Apostle Paul, no, full of courage and full of faith, wala nag-aatras. His ambition, ang gusto niya matabo nga malabot nga mahimaya ang Dios, amo na ang kalipay niya sa kabuhi. No, hindi nga magdamoy ang kwarta, hindi nga makilala siya, hindi nga siya ang ibayaw, kundi nga ang Ginoo ang mahimaya kag ibayaw. Amo nang ambisyon niya. Nga amo ni ang iya focus ang kabuhi. Si Kristo kag wala na gid sang iban. Kalag kag wala na gid sang iban. Ang the kingdom of God, ang ginharian sang Ginoo kag wala na sang iban because of his accountability. Intindihan niya nga sa iya nga pagtuo sa Ginoo, sa pagsunod niya kay Kristo, ang Dios ang manluluwas nga nagtawag sa iya, amo man ang magahukom sa iya. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, hambal niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed
Okay? So, or shall I say recompense, or everyone will receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Kaya mo ni gali, tanan kita nga nagtuo kay Kristo, no, we are accountable of a life that we have. So instead of living it in fear or living in doubt, let us live by faith. We live by faith, no, by obeying the commandments of God. We live by faith by trusting the process of God. Amo na sa gali, kay bangod nga manabat kita sa Ginoo. So parte niya sa aton nga paglaom kapag tuo nga parte niya sang ginatudlo sang pulo sa Ginoo, kag kinahanglan ni naton tuhan nga tanan kita magapanabat sa tubangan sa Ginoo. I think daw wala ini ginatagaan na emphasis, o kung ginatagaan man, na-mention man, daw pahapyaw lang, o kung na-emphasize man gid basi kita personally, daw wala kita nagahatag gid sang dako nga pagtamod sa sining kamatuoran nga hukman gali kita sa Ginoo. Now ang ini nga paghukom is hindi ini nga judgment unto eternal lake of fire, or judgment in a sense nga anong better term, hukman kita kag pabayaron pa kita sa aton mga sala. No, pero ang ini nga paghukom is more of rewarding. We will be recompensed. Both silingon, we will receive the things done in this body, whether it be good or bad. So again, explain man ni Apostle Paul gani, no, sa other writings niya. I think sa 1 Corinthians nga may ara kita binuhatan made of clay or made of hay, or it could be made of precious stones. It could be made of gold. No, ako sa diin hindi ini matunaw. No, pamangkot is ang aton bala nga mga ginhimo is para man gid sa Ginoo. Is it done in love? Is it for the glory of God? Kaya pwede ka man niya makaalagad sa Ginoo nga imong motibo sala. So, ang aton nga mga ginhimo, ang aton mga pagpangabudlay will be recompensed. And on the other hand, although nga daw pwede naton initanawon nga negative, kaya ti manabat man kita sa Ginoo, sa kabuhi nga ginsalig niya, sa kaluwasan, sa kaalam, sa mga resources, no, ti daw mahuya kita ang Ginoo gapakamayo sa aton. Pero when it comes gani sa pagpagamit sang aton nga mga pagkabutang para sa Ginoo, daw gapangalang-alang pakitaw, no, are we really living by faith? Daw hindi kita kahatag kay ti wala. What if, Lord, wala na sa mabilin sa akon? So, amo ni, importante gid, no, we are to be reminded. We give by faith, we live by faith, and we obey by faith. Kaysa it doesn't make sense, but tambal sa Ginoo himuan lang, tuman lang, sunod lang. Kay bangoti, manabat kita sa Ginoo. Now, on the other hand, and on a positive sense, ang tahom dire is that our labor is not in vain. Amo ning tahom pagigali nga mga budlay kita, bira-bira kita pang budlay, because our labor, our toils, our sacrifices will never be in vain, because everything will be accounted and be remembered by the Lord. Amo ning, I think, ang kalipay ni Apostle Paul. On the other hand, balaan niya nga madabat siya sa Ginoo, accountable siya, pero ang tahom is our works are accounted. We are accountable, pero na-account man ang aton nga mga pagpangabudlay. Now, bringing that to having that perspective, kung tanawon naton balang aton nga pagpangabudlay sa kalibutan, habalo naton ara ikaw sa imo secular job, ara ikaw nagapangabudlay and you have your income, habalo naton taas ang imo nga position, manager ikaw or CEO ikaw, grabe ang imong pagpangabudlay, ginahatag ni mga tion. May mga tion gani nga masakripisyo na nimo ang imo tion para sa imo pamilya bangod sa sinang obra. But who will remember? I mean, sinugid bala makadumdum sa imo? Kay ang inaang kumpanya, kung wala ka, mapost lang man na sila nga they are hiring for a manager or a CEO. And maybe they will celebrate you and for few months dumdumon kanila, pero after that, I mean, we are not indispensable. Kumbaga
Mabot ang tion nga may mabulos siya sa aton. Kagaton ngalan malipatan. Ang mga recognition, ang mga plaque, ang mga certificates nga ginahatag and awards sa aton, most likely they will cease with us. Mangin basura na lang na sila kung wala na kita. Pero ang tahom sa aton ni Ginoo, kung mga budlay kita para sa iya, our labor, our toils and sacrifices again will never be in vain because they are all accounted before God, whether it be good or bad. Grabe no? Ang tanan na lista sa Ginoo. So kung nagpagamit kita sa Diyos, everything is accounted. Tanan dumdumon, tanan rewardan, tanan balusan sang aton nga Diyos. Sa siniya kalibutan ganin kung mga budlay kita, hindi pa kita ma-appreciate ka isay. Diba? I think amo nang isa ka kabugatan kung nagapangabudlay ikaw, especially kung ikaw ang grabe, grabe ang imong mga sakripisyo, grabe ang imong tion, kag kusog, kagabakod nga ginabutang dira, pero daw ka isa daw hindi ka pa ma-appreciate. Pero pagkatubang natin dito sa Ginoo niya, we will all appear before the judgment seat of Christ and we will receive the things done in our body. So, sa nubo naton nga kabuhi sa niya kalibutan, diin mo yung ginagamit ang imo tion. Sa limitado nga resources nga ginahatag sa Ginoo sa imo, diin mo na iya ginabutang. Di ba? Amo na siyang pamangkot Kay base bala we are not living by faith, but living in fear. Sa aton nga kabuhi daw na sayangan kita nga magpagamit sa aton nga tion, sa aton nga kusog. When it comes gani sa obra or sa secular, grabe kadasig mag overtime. Wala problema sir, wala problema ma'am. Pero when it comes sa ministry, medyo magdugay-dugay lang. Dugadali na kita magpuli. Do hindi kita kabalo magsakripisyo. When it comes sa mga gusto kag luho naton, daw kadasig lang mag-check out sa Shopee o kung sa Lazada o kung ano pa man ang online, di ba? Pero when it comes sa pag-support sa ministry, daw kabugat gid maghatag. Kaya ba si Lord magkulang sa ano? Magkulang ka kay wala ka inugbakal sang imong luho. We have to be reminded nga kabay hindi kita magtipon sang manggad sini kalibutan. Kundi nga ipasad naton kay ibutang naton mga bahandi dito sa piyak nga kinabuhi. Pero ang tahom bala that every cent, every drop of sweat, every step, every sacrifices, every tear will be accounted before God. Amo na yang aton nga paglaom, amo na yang aton nga kalipay, and we should live by faith. Lord God, I will live by faith. Magatuo ako sa imo. That means I will obey you, no? Kimangod nga isa sa pinakadako nga manifestation or kung pamatuod that we believe is we obey. Obedience is the very best way to show that we have faith, we believe. So sini nga adlaw, another reminder nga kabay, magkabuhi kita sa pagtuo. We live by faith and not by sight. May God bless us all, and to God be the glory.